Saint Padre Pio, yan ang piyesa natin ngayon. Maraming nagre-request na itong video na to kung paano ko daw ginawa itong Padre Pio na portrait. So tara, huwag na natin patagalin, simulan na kaagad natin. Umpisahan natin sa mga size ng needle na ginamit natin. Sa liner, gumamit tayo ng 3RL tsaka 5RL para dun sa mga balbas tsaka bigote niya. Sa shader naman, gumamit tayo ng 9 Magnum, ng 15 Magnum, 15 RM o 15 curve magnum para sa muka. Bali dito dinidetalye natin yung mga dulo ng balbas niya ng 3RL. Tapos mamaya mag-highlight naman tayo dyan ng 3RL at saka 5RL. So nung naidetalye natin yung mga dulo ng mga balbas niya, sinade na natin yung pinakadamit ni Padre Pio dito. Ang kulay natin na ginamit dyan, gumamit tayo ng solid black, gumamit tayo ng dark brown at saka ng brown sienna. Yung kulay ng brown sienna para siyang dark brown na mamula-mula. Hindi kagaya ng sienna lang na medyo maliwanag yung kulay, hindi siya dark. Bali yun, yung pagkakaiba na nakikita ko sa sienna at saka sa brown sienna. Dito ang gamit natin 3RL at saka 5RL para sa detail ng mga balbas. Ang pagdi-detail ko dito, hindi ko kinokopya talaga lahat ng mga detalye na nakikita ko dun sa reference. Bali ang ginagawa ko, naglalagay lang ako ng detail na medyo hawig dun sa balbas niya o yung flow ng balbas niya o kahit ng mga bigote. Ganun lang po yung ginagawa ko. Hindi ko ginagaya na talagang gayang-gaya. Siguro yung mga importanteng detalye lang dun sa balbas, yun lang po yung ginagaya ko. Tapos yung iba po, hinahawig ko na lang. Hindi ko ginagaya ng gusto kasi kung gagayahin natin bawat detail talaga, baka hindi natin matapos ng isang araw to sa bigote pa lang at balbas. Yung paggawa natin ng bigote dito, pagkatapos ng liner, ginamitan naman natin siya ng 9 Magnum para sa ibang detail ng bigote niya. Parang pandaya ko na din yun sa itsura ng bigote niya para hindi mukhang puro liner yung ginamit natin na paggawa ng bigote. So kung dadayain natin ng Magnum o pwede rin ng round shader ng RS, pwede natin siyang mapagmukhang realistic sa pamamagitan ng shader, yung bigote niya at saka yung balbas. Dito naman sa pinakalabi niya, kanina dinitalye na natin ng 3RL yan, tapos kinulayan natin ng dark magenta, yung pinaka-sulok-sulok nung pinakalabi niya, tapos nag-blending tayo ng dark skin tone. Po yung mga ginamit natin na pang-blending dyan sa labi niya para magaya natin kung ano yung nasa reference. Tapos dito sa ilong niya, ilalim ng ilong, parang hindi tinatanaman masyado ng liwanag. Ang ginamit natin dyan, medium brown. Yung nasa gilid ng ilong niya, gilid ng pisngi, ang gamit naman natin dyan, dark brown. Yung sa may ilong naman, medium brown lang. Makikita nyo naman po kung ano yung diferensya doon sa mga hinagod natin na tinta. Dito sa mata, ang pinang-detail natin, 3RL. Tapos yun na rin yung pinang-shade natin doon sa pinaka-eyeball niya. Pero mamaya, hahaguran pa natin siya ng 9 Magnum. Pwede rin pong round shader, pwede kayong gumamit ng round shader sa paggawa ng mata. Ito ginagawa ko lang naman tong paghagod ng 9 Magnum o kaya ng 7 Magnum o mas malaki pa, mga 15 Magnum, para mapatay ko yung pagkasolid na nagawa nung liner na ginamit ko. Gaya niyan, kailangan ko siyang palambutin para magmukhang realistic yung mata nung ginagawa natin na portrait. Ang diskarte ko dun, hinahagod ko siya ng Magnum. Kahit na anong Magnum po, basta yung alam mo kakasya dun sa detalye na ginagawa mo, yun yung gamitin mo para hindi ka rin mahirapan. Yung tamang size yung gamitin natin. Dito sa sulok nung pinakamata niya, ang gamit ko na dyan, 15 round Magnum. Tapos dark brown yung kinulay natin dyan kasi medyo madilim yung part na yan dun sa reference. So kailangan medyo madilim din yung gagawin natin na kulay dyan. Tapos ito yung pinang-transition natin sa ilong. Ang kulay nito, mix ko yan ng caramel at saka ng sienna. Dalawang kulay siya, medyo alanganin sa caramel, medyo alanganin sa sienna. So minix ko lang yung dalawa kasi yun yung kulay na nakikita ko dun sa reference na ginagaya ko. Yung ibang kulay, ganun na rin yung ginawa ko. Mix ng caramel at saka ng sienna hanggang sa pinaka-noo yan, hanggang doon sa pinaka-ulo. Yun na yung kulay na ginamit ko, tapos nag-highlight lang ako. Bali ang mga naglaro lang dyan na kulay, sa pinakamukha niya dark brown, meron tayong medium brown, tapos light flesh tone, tapos yan nga yung mix ng caramel at saka ng sienna, tapos meron din tayo dyan medium skin tone.
Dito sa pinakabalbas niya, naghagod tayo ng gray kasi hindi naman pantay-pantay lahat ng kulay ng pinakabalbas na nakikita ko doon. Ginawa na lang natin ng paraan. Ginawa ko, naghagod ako ng gray doon sa part na yon, yung medyo ilalim na part. Tapos yung iba, hindi ko hinaguran. Ngayon, mamaya pag nag-highlight tayo ng puti, makikita niyo yung diferensya. Yung walang hagod ng gray, talagang puti lang yung kulay niya. Tapos yung hinaguran ko ng gray, medyo parang madilim o medyo malayo yung kulay o medyo iba yung kulay niya dun sa natural na white lang na kinulay natin. Tapos ang ginamit natin na size ng needle dyan, 5RL tsaka 3RL. Dito tinatapos na lang natin lahat ng mga highlight dito sa balbas, sa bigote, sa highlight sa muka, sa mata. Pagtapos natin na kulayan yung pinakabuhok niya, mag-add tayo ng background. So simpleng background lang yung gagawin natin para mapalabas lang natin yung pinaka itsura ng portrait ni Padre Pio. Kasi kulay puti na yung buhok, kailangan dyan ida-dark natin yung pinaka background para lumabas yung pinaka pagkaputi ng buhok ni Padre Pio. Kasi kung di natin lalagyan ng background dyan, hindi na makikita yan lalo na pagka gumaling. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Ako po si Neds Galarpe na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw. Peace out.